Okay, sige. So dito, yung sa una, anong sagot mo sa number 1? True po. True? Share, pwede ka mag-share? Sige, ay, ikaw muna, gusto mong may screen ka? Gusto mong i-share screen? Share screen. Hindi kasi may ganito eh. May ganito sa kanya sa akin. Hindi, sige. Yung manag test 1 mo mag-share. Sige, yung test 1, gusto mong mag-share screen? Or, wait lang, gawa tayo ng whiteboard. Ayan. Doon ka na lang Ayan. Nakita mo na yung whiteboard? Yung Jamboard. Sige, dito na lang tayo magsulat. Nag-request access po. Nag-request access. Pero may answer ka din. Screenshot na lang. Wait lang na. Medyo bumagal yung wait lang. Sorry. Ganun. Ayun. Ayaw niya. Wait lang, sorry. Wait lang Baka siguro po, hindi yata. Or gusto mong ikaw mag-open ng, ayaw mag-share sa akin, no? Ikaw mag-open ng whiteboard. Stop presenting lang ako saglit. Mas malinaw to. Eto, ayaw pa rin. Request access ba? Sige, try kong balikan yung Open ko ako dun sa ko. Mas malinaw to. Hindi pa. Sa email niyo po, baka meron. Ino-open ko na. Na-open mo na. Na share access ko na. Obo. Sige, dito na lang tayo. Sige. Ayaw mag-paste. Wag na. Hindi, wag na.
Sige, dun sa una, dito, sige, number 1, bases of prisms are always congruent. So ito, anong sagot mo dito? Ito po. False to, di ba? Bakit Nalagay ko po true yung dito. sagot mo? Ito, false to. So pag sinabi mong are always true, yung ibig sabihin lang kasi nito, iisa lang yung base ng all possible prisms, which is false. So bakit siya naging false ulit? Bakit mo? Eto, false to kasi yung iba, pag sinabi mo kasing prism, depende sa magiging polygon na nasa base niya. Meron kang tinatawag na square prism. Okay? So yung square prism, ang base niya ay isang square. Meron kang rectangular prism, meron kang hexagonal prism, ganun siya. So pag sinabi Opo. mong prism, ang ibig sabihin lang nun ay yung sides mo ay rectangles o yung lateral faces mo. So yung prisms na divide siya into two. Okay, lateral face and the base. Yung surface area niya is composed of your, for example, let's say, sorry. For example, ito yung ating prism. Okay? So itong dalawang to, yung mga nasa taas, okay? Yan yung tinatawag na base. Tapos yung nandito sa sides niya, yung mga rectangular na area na to, ito yung mga tinatawag nating lateral faces or lateral area. And then we determine the prism based on its base. Kung square yung base mo, square prism, so doon natin siya nini-name. At hindi lahat pare-parehas. Okay? So kaya ito ay false. Hindi ba po lahat pare-parehas po? So, hindi namin naintindihan yung tanong. The Naiintindihan bases of prisms. 'Di ba? Yung pag sinabi mo kasing prism, yung iba ang naiintindihan, rectangle lang yung base. Tama? Pero pwedeng ang prism nakadepende siya actually dun sa magiging shape nung base. Pwedeng yung shape ng base ay square, pwede din yung shape ng base ay Opo. okay, so hindi sila lahat pare-parehas. Hexagon, congruent. Pag sinabi mong congruent, anong ibig sabihin niya? Oo, hindi. There are different, the bases, Oo. there Pare-parehas. are many, there are, Oo. So ibig sabihin, pag sinabi mong congruent, ang ibig sabihin niyan ay equal sila in all aspect. So equal sila in angles, equal sila in sides. Okay? Iba po yung intindi niya daw po na ang Apo, inaano niya yung ano po yung parang lahat ng regular yung mga regular ba? Hindi regular. Ano? Right. Each base, lahat sila. Pag ganun mo, the base of any prism, the bases of any prism are congruent. Any? Yes. Hindi nga. No. Ganito, pentagonal prism. Sige nga. Pentagonal Para prism. Ito Sige. Sige. Okay. So, pero ito nakadepende siya. Again, nakadepende siya sa size. Una, nakadepende siya sa size. Yung pangalawa, nakadepende siya sa shape nung base. Okay. So, ito, yes. Oh, yan. Ito, pwedeng rectangular prism to. Okay. So, yung dinodraw mo is a rectangular prism. Yung ano po, yung ibig sabihin ko po, ito pong dalawang bases. din dalawang bases. Okay. So, ito din, ito dito, yung dito, sige. Pwede din 'yan, pero kung dito sa prism na to, hindi din siya parate. Kasi ito, sinabi ko, dito kailan lang ito magiging equal? Equal yung dalawang base niya, yung upper base and the lower base kung right prism siya. So kailan siya right prism? Kung yung lateral face mo or yung lateral height, ito, yung lateral side at yung base ay perpendicular. So kung perpendicular sila, kapag sinabi niya na right prism siya, then sure ka na
congruent yung kanyang bases kapag right prism. So, hindi po pwede, meron pong ganito po oblique prism na iba, hindi Yes. po congruent yung mga bases niya? Eto, possible kasi na yung sa taas mo mas maliit. Pero sige, wait lang. Tingnan ko lang. Prism ba po yan? Yung side, basta yung side, lateral side niya ay ito pala yung sige. Sorry. Oo, tama pala ito. True. Kung ito yung pagkakaintindi mo dito, kung yung itong lateral faces niya ay itong dalawa, yung lower base and yung upper base. Sige. Anong dalawa? Tama pala to, Nak. Tama. Pag yung pag sinabi mong different prisms, yun yung ano. Sige. Oo, tama pala to. Okay, yung next, ito, 1 radian is approximately 57.3. So, anong ginawa mo dito? Dinivide mo lang yung 360 ng 2 pi. Kasi nga, 360 degrees is equal to 2 pi radian. So, tama. Okay, itong next. The terminal side is in quadrant 1. False So, po. tangent theta, this is false. Saang quadrant siya? Second po. Second quadrant. Okay, so pag tangent theta, dapat sine and cosine are of opposite. Okay, opposite sign. And then, so 0 to 180, opposite lang yung sign kapag nasa second quadrant. Yung next, suppose alpha and beta are two non-right angles of a right triangle. Then cosine A is equal to sine B. This is true. Okay, so tama yon. Ito ay co-function identity lang ito. Okay? Yung next, number 5, a rectangular prism can be cut into 3 pyramids provided that they have the same base and height. So a rectangular prism can be cut into 3 pyramids provided that they have the same base and height. Ito is true. So yung formula niya basically is 1/3 base times height yung pyramid, 'di ba? Which is yung 1/3 base times height is just the area of the prism. Rectangular prism. Okay, next. Yung susunod naman, the name of the solid form when a rectangle when a circular region is revolved about a line in a circular exterior is a torus. Ito, ang ibig sabihin lang nito, for example, meron kang circle. Yung ano po, yung ano nila, yung area po. Ito, yung torus, ang ibig sabihin lang nito, yung meron kang circle, 'di ba ito yung circle mo or ito yung sphere. Ire-revolve mo lang siya around a certain. Yes, it's basically a donut. Okay? Yun pala po yung sabihin nun. Line yun yung in torus. the circle's exterior. For example, ito, yung point. Meron kang point dito, ire-revolve mo siya around it, 'di ba? Parang ito lang yung circle mo. So parang yung donut mo, ito siya. Ano po, tawag nun? Parallel axis po. Co-planar po tong mga lines and line and circle po. Tapos ire-revolve mo lang siya doon. Parang basically meron ka lang circle, ire-revolve mo at a certain line. Okay, sige. True po 'yan. So yung next, there are two possible lengths of the sides of the cube if the surface area is the same with its volume. False ito kasi yung isa, anong mangyayaring value ng isa? 0. Okay, so and it's no longer a cube. Anong tawag natin doon kapag ano siya? It's already a kapag our radius is 0. Degenerate po. Degenerate case which is your point. Opo. Okay, sige. Next.
A prism in which parallel lateral edges are oblique to the bases at their intersection are called right prism. Ito na yung nabanggit natin kanina. Okay, number 9. So, tama ito. If the lateral edges measure 6 centimeters and the sides of the base measure 5 centimeters, then the lateral area of the right pentagonal pyramid is 150. So, ito, paano mo to sinolve? Gagawin mo lang is you will solve for slant height. Pentagonal, yung ano po, Height yung of the opo. height of your lateral face, 'di ba? For example, ito yung let's say ito yung ano mo, yung uh, let's say ito yung pyramid. Ano lang. So suppose ito lang, no. Yung lateral edge kukunin mo to. Kasi sabi naman niya dito regular. So regular pyramid. Anong ibig sabihin nito? Yung polygon mo sa baba equal yung sides, tama? Tapos yung Opo. lateral edge niya refers to this side. So kung yung lateral edge mo is 6 and then meron kang base na 5, anong gagawin mo? I-divide mo lang yung base into itong base. Saan mo siya i-divide? Divide it into Triangles po. dalawa. Pero itong ito na lang yung gagamitin mo. Itong side na to, parang ito Ito. So ano yung base niya? Anong measure ng base? 5. So ito magiging 2.5. Okay, tapos ito 6. 'Di ba? 6 ito 2.5. So solve mo na lang 'to. Okay, and then gagamitin mo is 1/2 base times height. Yung height mo would be ang tinatawag natin dito is yung slant height S. So yung S mo, Opo. iso-solve mo lang, 6 squared minus 2.5 squared. Extract mo yung square root. So 36 minus 6.25 so square root of, tama ba? Opo. So, yon. So, square root of 29.5. Pero yun yung base. Mumultiply mo siya sa height, which is 5. Yun yung slant height mo pala, yung square root of 29.5. Yung base mo is 5. So, 2.5 times square root of 29.5. Okay, so basically, ang meron ka dito, 6, di ba? 5, sorry. Pentagonal pala. So, 5. So, bilang 5 mo, di ba? Meron kang 5 triangles. So, 5 times ito, 1/2 base times height. Yung base mo is 5, yung height mo is square root of 29.5. So, parang 5 times 5, 25 over 2. Basically, hindi ito equal sa 150. Okay? So, parang 12.5. Ang sagot dito is 12.5 square root of 29.5. Sige. Na-visualize. 67.89 Okay. po. Okay, sige. How about itong number 10? Inscribed within the sphere. The largest possible volume occurs when it's... Opo. The largest... Yes. Yung... Na-solve True ko po ito. to sa... Saan ba? Na-encounter ko na po to sa... Ano ba? Sa minimum maximum. Ito yung minimizing volume and surface area. So, ito, tama ito. Okay, so, yung next, yung part 2. Okay, so ito. Yung next, sabi niya, let x, wait lang, screenshot ko lang. Ito, may mga values na po si Joshua Busay. Mali po kasi yung iba dito kaya tinanggal ko yung choices.
Sige, ayan. Ay. Ayan. So, dito, dun sa una, let x be a positive integer and cosine theta equals negative 11 over x. What is the value of sine theta? So, paano mo ito sinolve? Ano ba, Pythagorean? Okay, Pythagorean, pero ano yung kasunod dito? Meron kasi siyang x is a positive integer. Okay, pag x is a positive integer, meron kasi tayong rule which states that Ito, yung positive lang po yung kukunin. hindi. Kung sabi niya if x is a positive, x is an integer, 11 is an odd number, kapag meron kang right triangle, okay, and one of the sides, so yung side na given kasi cosine theta is negative. So ibig sabihin, cosine is adjacent, di ba? So katowa, yung CA mo, so adjacent over hypotenuse, this is negative 11 and this is x. Okay? Sabi natin, yung negative 11, kapag yung side mo is, yung negative dito refers to the side lang ha. Okay. So, dito, kung negative ito and then x ito ay positive integer, ibig sabihin yung formula mo for x squared is equal to, saan daw equal yung x squared? Or yung x itself. Yung x itself is equal to 11 squared plus 1 over 2. Okay? Ganun. Ito yung formula for x. Okay? So, ang ibig sabihin niyan, magiging 11 squared plus 1. So, this is 121 plus 1 over 2. So, 61. 61. So, kung 61 ito 61 yung x mo, anong value nito? Magkasunod lang sila. Laging magkasunod yan. 60. So, Euler's, part 2 ng ano din. Okay? So, 11, 60, 61. For example, paano naman kapag 5? 5 yung isang side. Anong magiging dalawang side nung triangle? 3, 5 yung isa sa 5 yung isa sa ano, sa sides. 12, 13 po. So 5, 12, 13. Okay? So ganun siya. Pag nilagay mo naman 7. 7, 89 ba po or something? 7, 24, 25. Yes. Opo. Diba? So yun yung mga Pythagorean triples. So in this case, yung height mo is 60, ito ay 61. Pero, anong pero dito? Yung theta mo kasi hindi sinabi. So yung theta hindi sinabi kung positive or negative, 'di ba? Hindi sinabi kung nasaan si cosine theta. So yung theta mo basta ang sinabi, ano yung sinabi lang? Si cosine is negative. So it's either in quadrant 2 or 3. Quadrant 3. Okay, so quadrant 2 and 3, so plus or minus pa rin yung sign. Okay, so sin theta mo is opposite. So for example, nandito yung theta, 'di ba? Dito situated yung theta mo. So ibig sabihin, opposite over hypotenuse, ibig sabihin plus or minus 60 all over 61. Okay? Opo. Okay, next. How about dito sa number 2? So, eto madali lang. Parang nakuha mo naman ata. Pero medyo mahirap lang yung pairing dito. Medyo matagal, no? So, yung basically yung gagawin mo dito is, paano to sinosolve? Yung gagawin mo, summation ng Opo.
Yung una po hanggang 90. Tapos Okay, that's from correct. 91 Sine to of 90 minus y, cosine y. Actually, hindi siya hanggang 90. Yung gagawin mo ay 0, y equals 0 to 180 89. po. Pero, yes, to 89 pala. Kasi yung 89 90 plus, minus 0 cosine 0. tas yung ihihiwalay mo yung 180. Opo. Y equals 90 to 179 ng ito. Okay? So, sine ng Yung ano po, yung sa before 90, lahat magiging cosine. Si co-function. Tapos nun, pagkatapos ito, yung ano yung pag in-evaluate mo at 180 ito, ano yung sagot? Plus 1 na lang siya, di ba? Opo. 0 po Yung yung dulo. 0 po pag Plus 90. 1. Tapos 1 sa 180. Negative 1. Ito, sign ng negative 90 is negative 1. Negative 1 times negative 1 is positive 1. Kaya may plus 1 sa dulo. Ito, from 0 to 89, ito, magiging cosine y na lang siya. Tama? No po. So, cosine y. So, para kang merong summation Cosine of squared y po. cosine squared y na lang to. Y. So, again, yung y mo, 0 to 89. Sige nga, tingnan ko. Ito, gawin mo nga. Paano mo naman to ginawa? Diba ito, yung dun kasi sa sine 90 minus y, so pag plinas mo ito. Ito, yung sa sine 90 minus y cosine y mo, ano yung meron? Kung i-evaluate mo to at 90 to 179, ano yung lalabas dito? 91 po to 179. Ito, y equals 90 to 179. Yung lalabas is sine 0, di ba? Sine 0, pero sine negative, di ba? Magiging sine negative 1. So, kasi add function siya. Negative sine Oo. 1. Pero anong meron sa sine? Sine is an odd function, kaya magiging negative siya. Correct? So, pag ginawa mo yun, parang magiging minus summation ng, gagawin mo na siyang from, di ba? From 0. So, 0 to 89 na ulit siya. Tama? Pag sinubstitute mo dito. Parang nangyari, nilabas mo na lang yung negative. Tapos ito, magiging sin y na siya. Etong part na to, naging sin y na lang siya. Kasi di ba yung nilagay natin, sin of 0, sin of negative 1, sin of negative 2, sin of negative 3. Tama? Tapos yung next, kapag ito, yung cosine 90, kasi sir, yung cosine 90, saan naman equal yung cosine 90? 1 po. Hindi, wag mo munang evaluate. Ito, saan equal yung cosine 179? 179, nasa dito na siya. Pag sinubstitute mo dito, equal siya sa cosine 1, di ba? Negative 1. Hindi, ito. Ito muna. Equal siya sa Negative cosine 1, cosine 2, cosine 3, cosine, di ba? Tapos yung y equal siya sa yung cosine 90. Pag sinubstitute muna natin negative dito. Cosine 179, negative cosine 1. Oo. Okay. Pero, ano yung katumbas nun? Equal siya sa, yung cosine 1, saan siya equal? Sa cofunction. Cosine 89. 89. Kaya, di ba, pag binalik mo ito, negative, yung negative mo, lalabas na yung negative, di ba? Tapos, magiging negative sin y na ulit siya. Nakuha mo ba yon? Opo. So, magiging positive lang din to, kaya meron ka nung 0 to 89, which is, ilang terms yon? 90, tama? Opo, tapos yung iba rin. Tapos, yung susunod, 90 rin. merong dulo na
plus 1. 90, Eto. 90, 90, but 170. 90 plus 1 is 91. Okay, sige, next. Etong number 3. Alpha such that sin alpha is equal to 0.6. What's tangent A? Cosine po nito is Sin alpha kasi, yung sin alpha mo, this is equal to 0.6 which is equal to 3 over 5. Kasi parang mas madaling ma-visualize, di ba? So 3 over 5. Tapos, mas madali kasi kapag nakikita mo kaagad, sin mo, let's say, ito yung alpha mo, ito yung 3, ito ay 5, this is 4. Tama? Pero sabi niya kasi, alpha is an acute angle. Ano yung meron kapag si alpha ay acute angle? hanggang 0 to 90 lang po. 0 to So, 90, ibig sabihin, nasa quadrant 1 po. 1. Okay, so TOA, opposite. So this is correct. 3/4. Okay, sige. Yung next, pa-paste nga yung yung questions 4 to 6 dito. Ayan. So yung 4 to 6 naman ito, sabi niya, let beta be from negative pi to pi. What value of beta will have the same terminal side as the angle 67 pi over 6? So 67 pi over 6. Anong sinabi natin last time? For them to be minus na po, minus. Para minus multiple of 2 pi. 2 pi, correct. So multiples of 2 pi. Dito sa 67 pi, 67 ba yan? Okay, so tama, 67 pi. Okay, dun sa 67 pi, anong meron? Ilang revolutions yon? So 60 divided by 6, so 10 pi. So 10 pi is already a multiple of 2 pi, tama? Lobo. So 7, 6. So ibig sabihin, yung i-check mo na lang, yung remaining na lang is yung 7 pi over 6. Yung 7 pi over 6 mo, pasok pa siya dito sa nakalagay? May Pasok. to negative pi. Obo. Hindi siya pasok dito, di ba? 7 pi over 6 is greater than pi. Pero yung hinahanap mo na value, para siyang negative. First, second, diba yung quarter. Ganito siya. From this, ito yung term, ito yung initial side mo, tama? So this is your negative pi, parang dito ka magsisimula. Negative pi to 2 pi. Negative pi to pi. Ito, dito yung start mo, negative pi to pi. Parehas lang, coterminal lang actually itong dalawang to. Okay? So ibig sabihin, ito, i-convert mo lang ulit. Anong gagawin mo? Mag-subtract ka ng negative 2 pi. Kasi, yung 7 pi over 6 mo is actually nandito. Okay? So, ibig sabihin, coterminal siya with negative 5 pi over 6. Okay? Kasi dapat, ano yung pag gantong problem, yung tinitingnan mo, dapat nagpo-fall siya dun sa binigay na range. Obo. Okay? Which is negative 5 pi over 6. Okay, next. How about this one? What is the value of cosine negative 7 pi over 3? So, ano lang naman, no? Ilalagay mo lang yung dun sa, Okay, 7 pi over 3 this is actually equal lang sa pi over 3. Cosine ng pi over 3 is cosine ng 60, which is 1/2. Okay? Ito siya.
60 degrees. Ay, sorry. Dito. So, yung cosine mo is 1/2. Sige. 6 to 7. Yung 6 muna, sabi niya, the circular blade on a saw rotates at 5,000 revolutions per minute. The blade has a diameter of 7 1/4 inches. So, paano yung gagawin mo dito? So, ito, kailangan mo yung formula. Ano yung formula na ginamit mo dito? Pag angular speed, ano yung formula for angular speed? S is equal to sorry. V na lang. V pala yung gamitin natin dito. Sorry. Speed. V is equal to Yung angular po, ito pong tangential? Ito. V is equal to theta all over, 'di ba? Pag angular speed, theta over t. Ano yung theta? This is the central angle formed by the rotating blade. So pag ganito ang tinitingnan mo, sabi niya kasi the circular blade on a saw rotates at 5,000 revolutions per minute. Kaya depende sa'yo kung Saan po nang per galing yung minute. formula? Ito yung formula ng angular speed. Saan po nang galing po? Central angle over time, t. Saan nga po nakuha yan? May ano po? Parang ano lang siya, yung angle form over time t. Hindi siya based dun sa ano. Pag sinabi mong angular speed, paano na nga kasi ulit to? Wait lang Ito yung how fast is a certain angle changing with respect to time t. Okay? So ito yung tinatawag na angular speed. Yes. Okay? So how fast a certain point changes from one angle dun sa ano niya. Kung paano siya mabilis lumiko. Dito. How fast it goes around a circle, for example. Kasi yung mini-measure mo dito yung point. Iba po siya sa angular velocity. Parehas lang sila, angular speed and angular Parehas velocity. lang po? Kasi hindi po yung angular velocity is literally the velocity po. Yung angular speed yata, I think it's the speed at which the angle changes and not the actual speed po of the blade. Meters per minute, di ko nakita. Kaya pala. Yes. So dito, kapag sinabi mong 5,000 revolutions per minute, so ibig sabihin, dito, anong magiging angle mo? 10,000 po. 10,000 ilan? Minus. So depende dun sa time. So yung time mo is 1 minute. So yung time mo is 1 minute, di ba? 5,000 revolution po, 2 pi. So 5,000 revolutions is multiplied to 2 pi. So yung theta mo is actually equal sa 10,000 pi. 5,000. Yes, that's correct. So 5,000 times 2 pi all over 1 minute. So depende. Hindi siya kaagad 5,000 times 2 pi ha. Kasi pwedeng ito, paano kung ginawa niyang per second? So pag ginawa niyang per second, edi ang gawin mo, i-multiply mo na lang. Okay?
Li- yung linear speed po, ano po yung linear speed? Radial speed ba po or radial velocity or iba ba po? Radial speed ba? Yun. Low battery. Mute, baka wala po kayong sound. Sir? Sulit mo. Baka hindi na tayo sir. Baka kumagtak yung audio. Sulit mo. Baka marinig. Wala. Mic isn't working. Okay na po ba? Opo na. Ngayon po may sound na po. Ayan. Okay na ba? Naririnig na po. Opo. Ayan. Naririnig na, sir. Naririnig na po. Kahit naririnig po kami. Narinig niyo po ko. Oo. So, yung Ay. sinasabi ko kanina, pwedeng same sila ng angular speed pero different sila ng linear speed kasi Iba po pala yung definition po pala ng linear velocity po pala. Yun pala po yung tinutukoy ko po na angular velocity. yes, kanina. Sige. So, yun yung velocity pala po. So, ibig sabihin, nakadepende siya sa radius. So, basically, ang ginagawa lang natin is we multiply yung speed mo, yung angular speed mo with respect to their radius. Okay? Kasi, yung linear speed, yung linear speed mo na ngayon is equal to S over T. Ano itong S? S is the sector. Distance na Okay. ano po nung na-travel nung point. Na po nung point po. Okay. So this part is po ng circumference. Theta R all over T. So, bali, minumultiply lang natin tong theta over T with respect to R. Okay? Nakuha ba yon? Sige. So, ibig sabihin, mumultiply lang natin yung nakuha natin na 10,000 by 7 and 1/4 inches or this is 7.25. Kaya, meron kang multiply mo ng 10,000 di 7 to 72.5. Tama ba? Inches per minute. 67.1/4 inches. Ito. Tapos times. Yun lang. Parang 10,000 times 7.5. 7.25 pala. Okay. Yung hello?
Opo. Ayan. Over 1 meter. Diameter of 7/4 divided by 2. Okay. Times yung, ano pa yung ano nun, yung angle. Yung angle mo, di ba yung angle mo kanina parehas lang? Yung theta mo is equal to theta. Saan to equal? 5,000 times 2 pi. At the very end po of yung revolution. Yes, kasi at the very end of the minute po. Oo, 'di ba? Okay, sige. So kaya sinasabi ko sa iyo kanina, i-multiply mo lang siya ng 10,000. 10,000 Kaya pi. po, di kaya po mag carry over po yan. Hindi po dapat 5,000 zeta tapos yun yung reference angle na lang po gamitin. Paano sorry. Hindi, ganun talaga siya. Mabilis, sobrang bilis niya. Malaki lang din kasi yung binigay dito na ano. Pero actually halos ganun naman talaga pag per yung minute mga po, tama. Per minute, hindi po siya instantaneous velocity eh. So, dapat nga po talaga ganun karami. 181,181,125. Sige. Pi. So nakuha mo naman? Opo. Bakit 18125? Anong ginamit mo dito? So ito yung formula. Yung theta mo is 5,000 times naka-multiply pa to sa 2 pi ha. Bakit po? Hindi ba po pi r lang? Hindi, bakit naka-multiply sa 2 pi? Kasi ilang ano yung angle mo at 1 revolution? 2 pi. Oo, kaya mo multiply mo ng 2 pi. Pero one revolution lang ba po or yung buong ano niya po, yung buong trip for the minute? Hindi nga, kada revolution mo. 5,000 kasi nga 'di ba ang tanong dito, 5,000 circumference per minute. Yes. 2 pi over r diba? Kaya 72,500 pi. Inches per minute na siya. Okay, sige. Next, how about itong number 8? Ay, ito, hayaan mo na to. Wala kasing ano eh. Magbigay ka na lang ng ano, ng angle from 0 to 2 pi. Sige. Sige nga, magbigay ka ng ano. Magbigay ka ng angle na ano. Minus 24. So, pi over 6. Pi over 6. Okay. Next, paano naman tong number 9? Tan 1, tan 91 po negative, tan 2, tan 92 negative. So on po and so forth hanggang 89 po. 0. Tapos ang tan 180 naman po is 0 anyway. So kahit na maiwan po siya, 0 pa rin. Okay. Yung next, how about ito? Yung ginawa ko po muna sa aning inad mo dito? Parang aning in-square mo pala muna? Kasi dalawa naman po sila, sin squared theta plus cosine squared theta. So actually kahit hindi magkaiba sila pero same lang ng result na makukuha. Opo. So parang dito ito po 181. Ito po 181 to. Ito Opo. 180, yes.
So, parang square mo to, tas add mo lang. Okay, sige. May extra na po, may extra cosine 360 po. So, magdadagdag siya ng 1. Dito po wala. So, 180 lang. 180 squared plus 181 squared dito po. Sige. Okay, next. Paano naman ito? Yung, sige, next tayo na ano. Bilisan natin ng kaunti. Dito. So, paano mo ginawa ito? Mabagal po mag-copy itong jumbo eh. Cone-inscribed triangular pyramid. Okay. So, a cone is inscribed in a triangular pyramid. So, pag inscribe, anong meron? Same sila ng height. Tama? Opo, tsaka yung malalaman na po natin actually yung yung kasi tangent po siya sa wait, hindi pala binigay na equilateral. Ano yung formula ulit? Parang yung formula, 'di ba? Yung formula ng pyramid is always equal to base times height, where base is the area of the base and height is yung measure from the top to the center. Okay? So ito yung area ng cone, tapos yung volume ng cone, tapos yung volume ng volume ng pyramid, tapos yung volume ng cone is ang bagal nung ano. Sorry. 1/3 base times height. So yung kailangan lang natin actually dito is kailangan nating malaman yung anong kailangan nating malaman dito? Yung volume is kailangan nating malaman yung radius ng circle. Radius po ng circle. So, in circle po yan ng triangle eh. Okay. So ito yung nawawala. Wait lang. Nawawala. Okay. So ito yung circle mo. Okay. Sige. So paano ka mag-solve ng ganito? Meron tayong formula na radius is equal to twice the area all over perimeter. Bakit po? Okay? So, bakit ito nangyari? Yung gagawin mo dito is, ang ginagawa lang is, ito, for example, ito yung radius mo, di ba? Equidistant Radius po yan. radius yan. Oo, kasi nga, di ba, inscribe yung circle. Okay. So, since inscribe yung circle, ibig sabihin, paano ba nagiging inscribe ang isang circle? If it touches all the sides, okay, nitong ito yung largest. Syempre yung largest circle yung ginagawa natin parate. It touches all the sides. So since nga it touches all the sides at the point of tangency, perpendicular sila parati doon. Okay? So lahat nung lines na to perpendicular sila at the point of tangency to the radius. Okay, so ito 90 degrees yan, 90 degrees to, 90 degrees din to. Ang gagawin mo, i-divide mo yung triangle into 3 parts. Okay? So ito yung, let's say ito yung A, ito yung B, ito yung C. Paano ka mag-solve ng area ng triangle? Area is equal to 1/2 base times height, 'di ba? Ano yung base mo? Yung mga base mo ay yung ABC. So parang meron kang 1/2 A, tas yung height niya is R. 1/2 AR plus 1/2 BR, tama? Plus 1/2 CR. So magiging twice A, tapos factor out mo yung R. R is just equal to R times A plus B plus C. Diba? Which is just the perimeter. It makes sense, it makes sense. Okay? Kaya, yung radius mo ngayon, yung radius,
pwede mo nang ma-solve yung radius nung inscribed circle. Okay, so to solve for the radius of the inscribed circle, you just use this formula, twice A all over P. Okay? So therefore, kung yan yung, okay, yan yung radius mo, then ano yung area? Solve mo lang muna, di ba? Sabi niya right triangle siya. One of the sides is 5. Anong sinabi ko kanina? Pag ganito na one of the sides is, di ba, dito. 5, 12, 13. 5, 12, 13. So kung walang sinabi dito, automatic yung thinking is yung legs niya are Consecutive. okay, integers, sorry. So 5, 12, 13. So kung therefore, kung 5, 12, 13 to, anong area niya? Area is twice of 5 times 12, which is 60 divided by 2 kasi 1/2 base times height. Tama? No po. So Times 2 naman therefore, po. ito, okay, so ito ay 30. 30 all over 5 Tubo. plus 12 plus 13. Ito ay 30 din, di ba? Opo, so 2 po yung radius. Radius mo is 2. So, Okay. So yan, ito muna yung radius. Pero yung hinahanap, anong hinahanap? Volume. Volume po ng cone, 1/3 pi r squared each. Okay. Sorry. Times h. Height pala ng cylinder, 10 feet. Wait lang. Ito ay para sa volume ng pyramid. Pyramid pala to, sorry. Ito yung volume ng pyramid. Opo. Yung 1/3 base times height. Ito yung, sige, wait lang. I-move natin sa next page. Okay. Sige, kahit wag na pala, mamaya na lang yung ano. So, ano yung volume mo ngayon? Yung volume mo, volume of the cone is pi r squared. Diba? Pi r squared h. Over 3. Okay, 1/3 pi r squared. So, ito magiging, anong pi r squared mo? R is 2. So, pi times 2. Anong height na sinabi? 40 pi over 3 po in total. 4 pi, tapos on times 10, tapos on over 3. Ayan, sorry. So, times 10 all over 3. Ayan. Tama. So, ano yung nakuha mo dito? Pero squared ito, ha? So, 40 pi... 40 pi over 3. Opo. Okay, sige. So, paano naman yung surface area? Slant height. May slant height. Sana. Yung ano po cone kasi magiging sector po siya na circle. Ano kasi slant height is Pi r r times r plus s, di ba? Opo, Where s is the slant height. Okay, so yung pi and then times 2 plus yung s. Paano nasa-solve yung s? Pythagorean theorem po, 2 square root of 26. Yung slant height niya ay parang ganito, di ba? Ito 2, ito 10, tama? Yung slant height mo is square root of 104. Opo. So, 2 square root of 26. So, plus 2 square root of 26. Okay, so ito na yon. Okay. Sige, next. Sige, next tayo. How about yung number 2? A triangle
an equilateral triangle prism contains a cylinder of maximum volume. If the surface area of the cylinder is 48 pi and the length of its altitude is 5 times the radius of its base, what is the volume and surface area of the prism? So, yung equilateral triangle daw muna. Sige. Maximum volume. So, suppose ito yung ano muna. Suppose ito yung base. So, suppose ito yung base. Ito yung magiging, okay? Sir, yung base na, ito yung base ng ano, prism, ng prism. Tapos ito yung base naman ng cylinder. Okay? So, anong gagawin muna natin dito? Kunin po Solve yung radius. So, anong formula ulit natin ng radius? Radius is equal to? Yung ano na po, twice area times perimeter. Twice area all over the perimeter. Okay? So, anong magiging area natin dito? Sabi niya dito, if the surface area of the cylinder is 48 pi, and the length of its altitude is 5 times the radius of its base, what is the volume and surface area of the prism? So, solve muna natin yung cylinder. So, pi r squared h is equal to surface area. So, 2 pi r squared h. Pi r plus pi r 2 pi r h. Pi r squared, 2 pi r squared, makes sense. So, 20, therefore, x is equal to 2. Okay, so 2 yung radius, altitude 5 times. What is the volume of the surface area and surface area? Volume ng prism under this equilateral triangle. So, kung 10 radius, na si area is, ano bang may reversal dito? R equals to area. Equilateral triangle. Ano yan natin? Yes, tama. Square root of 3 over 4. Anong na-solve mong value nung x, nung radius? 2 po. 2. So, kung yung radius mo is equal to 2, diba, dito, ano kasi yung formula ng equilateral triangle? Ang equilateral triangle ay may formula na square root of 3 over 4 side squared. S squared, square root of 3 all over 4. Opo. Okay? Tapos So, kung yan yung formula niya, ito yung formula ng triangle. Ilalagay mo na lang siya dito. Okay? So, side is equal to 8 square root of 3. Ito, wag mong kalimutan yung minultiply, nawala yung 2. Nawala yung 2. Or kinancel mo dito. Kasi 2 din lang naman tong ano. So, kung 2 ito, sa bagay, cancel mo na lang to.
Tapos equate mo na lang sa, ano yung ginawa mo? 1. O, tama naman na ito. So, cancel mo na to. Kasi r is equal to 2. So, y is equal to 12 all over square root of 3. Tama ba? So, 1 is equal to 12, 12 over square. So, 12 square root of 3, 4 square root of 3. Okay. So, 12 over square root of 3. 4 square root So, of 3. the volume is area po, area no, no. Square root of 3 over 4 times 9, times 4 over 4 square root of 3 squared times height, ano yung height? Height is 5x times 10. 120 square root of 3. Okay. Sige. So, Surface area. sige. Is equal to area pa rin. Square root of 3. Square root of 3 squared. Plus 3 times 5 times 4 square root of 3. 72 square root of 3. Okay, tama. Okay, sige. Questions? Wala po. Okay, sige. Next tayo, number 9. Sorry, medyo mabagal tayo. Yung number 9 naman natin, ito. No po. Cosine theta plus Sin theta is equal to negative 1/3. So, pag ganito, di ba yung ginagawa lang natin, create lang tayo ng right triangle. Tapos, clear dapat kung nasaan yung theta. Okay, so sin theta, sabi niya sin, so negative 1, 3. So, ito, 2 square root of 2. So, positive or negative? So, 90 to 270. 90 to 270. Negative to. Negative so, yan, tama? Nasa ano po, nasa fourth quadrant. Fourth, third quadrant, tama? 90 to 270. 270. Ito yung 90, 180, 270. So negative sign. Third quadrant po. Third quadrant. Okay, so both negative. Negative yung cosine, negative yung cosine. Kaya yung mga, yung horizontal mo and vertical components are both negative. Okay? And then pag sinolve natin, yung horizontal component mo would now be equal to negative 2 square root of 2. Yung cosine theta mo, saan equal yung cosine theta? Adjacent. Tama? Adjacent over hypotenuse. So negative 2 square root of 2 over 3 plus yung cotangent theta mo is equal sa 1 over tangent. So TOA, negative 1 over 2 square root of 2 or plus 2 square root of 2. Diba? Nabo. Pwede rin, negative 2 square. So yung cotangent mo ngayon ay adjacent over opposite. So 2 square root of 2. So pag inad mo tong dalawa, magiging 3 times 2 is 6 4 square root of 2 over 3 po. 4 square root of 2 over 3. Okay? O sige, next, number 4. O, last na, tas mag-ano tayo? Mag-inverse trigonometric naman. So, number 4, two prisms have the same height but different bases. If the bases are equilateral triangle and square, which are of the same perimeter, okay, which is 48, what is the ratio of their volumes? So, paano yung gagawin natin dito? So, ano lang natin, di ba? Square po,
perimeter. 4S. So 4S equals 3S. 4 equals 48. So perimeter, syempre, so 36 yung 36 4S 36 to equals 48. 48, di ba? 48 pala. 48 din to. 48. Tapos Tapos yung isa, 3, sabi mo ng 3E. 3E equals 48. 16. 16. So what is the ratio S, of their volumes? 16, 3 square root of 3 over 4. 4 times 16. What? Yes, 16 squared. so parang basically, squared base 1 times height, 2 times 8. Ito naman. base of 12. 2 times height. So makakancel tong height, which will give you base 1 is to base 2. Pero ano to? Yung S mo, ano yung area nung S? S squared, tama? Opo. Ano yung area nitong equilateral? 64 square root of 3. E squared, square root of 3 over 4. Or, sige, na-solve mo naman na ata eh. So, ito, yung S squared mo is 144, tama? Opo. 144 is 2. Itong E squared is 16 times 16 over 4. Or basically 16 times 4, which is 64 square root of 3. Tapos check mo na lang kung may makakancel dito. 64 is divisible by, so wait, 4 divisible sila parehas by 16. Tama? No po. So 4 square root of 3 is to 3. 9 is to 4 square root of 3. 9 is to 4 square root of 3. Okay, so ito pwede na to yung 9 is to 4 square root of 3. Ito. Pwede na to. Okay, sige. Questions so far na? Wala naman po. Okay, sige. Proceed tayo sa... sorry. Ito, review lang natin yung yung iba. Pero ang ifo-focus natin ngayon ay yung nagmo-move ba? Sorry. Nagdano po, naggumagalaw. Okay, so ito, review lang natin, daanan lang natin. Ito yung sine function, ito yung 3 sin t. Pag sin 2t, yung wave yung nababago or yung ito phase. Okay? Ito naman yung shift. Okay? So horizontal shift. Ito yung umangat lang siya, no? Ito naman yung opposite lang ng sin x. Okay, sige. Ito ano ko na lang to. Ibilisan lang natin. I-focus natin dun sa basic inverse trigonometric function. Okay, dun sa inverse trigonometric function, anong mangyayari? So pag sinabi nating inverse, ano ulit yung ginagawa? Yung pag find x kung sin x po yung binigay. So parang yung x mo is magiging y and then yung y mo is magiging x. So i-write mo in terms of y and x ulit to. So parang pag ginawa natin to, ibig sabihin yung mangyayari, x is equal to sin y, tama? Opo. Tapos isosolve natin y in terms of x. So yung mangyayari, y is equal to sine inverse of x. Ito yung tinatawag na arcsine of x.
So ito hindi to equal sa, this is not equal to 1 over sine x ha. Kasi yung iba, 'di ba, yung tingin akala nire-raise ito. Kapag yung buong sine x yung ni-raise mo sa -1, yun. Pero ito, this is a sine, arc sine, ibig sabihin nito, sine inverse. So paano yung ginagawa natin? Yung domain mo nagiging range at yung range yung nagiging domain. So dito, i-check natin. Ano yung domain natin dito? From infinite po. So domain mo is from negative infinity to positive infinity. Pero yung range mo is from 1 to 1. negative 1 to 1 lang. Kasi yun lang yung values niya. So ibig sabihin dito, ang sinasabi niya, ano yung values closer to 0, such that maibibigay mo yung range niya na negative 1 to 1. So closer to 0, 1 to 1, ibig sabihin, ito na yon, puputulin mo na siya dito. Tama? So ito yung graph na yon. So bakit natin i-delete na ito? Di-delete na natin tong mga to. Kasi ibig sabihin, sir, kasi nakuha na natin yung 0 to 1. So hindi na natin isasama to kasi magkakaroon ka ng repetition. Anong mangyayari kapag may repetition ka dun sa ng values? Hindi na siya magiging function. 'Di ba? No, Tapos dito naman sa kabila, ang kukunin mo ito naman. Ito naman na yung kukunin mo. Okay? Yung problema natin kasi, yung dito, walang problema. 'Di ba yung vertical line test, walang problema. Pero pag ang ginawa mo, 'di ba, parang pag pinatayo mo siyang ganyan, para siyang magiging isaw, 'di ba, for example. Kapag kinuha mo lahat, hindi na siya, 'di ba? Marami ng values ng y. Hindi na siya function. 'Yun yung problem natin. Kaya natin siya hinahati sa ganito. So ibig sabihin, yung domain lang, yung domain mo from negative 1 to 1 kasi yun lang yung pwede. Tapos yung range niya would now then be from negative pi over 2 to pi over 2. Ito lang yung kukunan mo. So kapag yung sign, yung inverse niya would just be from negative, okay? Ito na siya. Ito yung kinuha natin na portion, negative pi over 2, tas ito na ngayon yung magiging inverse sign. Sign inverse. Opo. 'Di ba? Naalala mo din ba last time, meron tayo nung graph. 'Di ba? Kapag nag-create ka ng drenowing mo, pag drenowing mo yung y equals x, ano yung meron? Kunyari, ito yung line na y equals x. Mirror siya dapat, di ba? Kaya ito yung line, ito yung naging inverse niya. Di ba yung inverse niya? Inverse po siya, gano'n. Oo. Yung inverse niya is basically just the reflection of your function with respect to the line y equals x. Opo. Okay, so ito yung magiging graph niya ngayon. Okay? So yung domain niya from negative, yung domain mo is from negative 1 to 1, and then yung range niya is from negative pi over 2 to pi over 2. Yun yung sa inverse sign. Okay? Yung next ay yung sa ito. Ito yung notion niya lang. So ibig sabihin, kapag meron ka yung values lang na napuproduce ni sin x, inverse sin x is ililimit mo lang yung mapuproduce niya sa negative pi over 2 to pi over 2. Okay? Sige. Yung next naman kapag cosine. So dito sa cosine, sabi natin near to 0. Kung near to 0, yung kukunin mo, 'di ba ito? Kukunin mo na ito. 0 to pi over 2. Okay, so syempre ang kukunin mo yung positive, 'di ba? And then from negative 1 to 1, kaya yung ano niya magiging ito. Okay? Pero pag nag-draw ka ng line na
pag nag-draw ka ng line na y equals x, parang pag titingnan mo, yung magiging graph niya, eto. Sorry. Hindi na po siya y is to Ito na siya. y over y equals x. Parang ano po, with respect na lang Hindi, po sa pag drawing mo yung ano na yung ganun po na line. y equals x, di ba? Parang basically, ito, reflection nito, ito. Parang ganun lang siya. Ito yung, okay? Kaya naging ganito na yung graph niya. So, from negative 1 to 1 yung domain mo, pero yung ano mo ngayon, yung range mo is from 0 to pi. So, again, pag meron kang inverse cosine, yung domain mo from negative 1 to 1, tas yung range mo is from 0 to pi. So, parang binabaliktad lang natin siya, di ba? Sige, later, medyo nakakalito siya ng konti, pero pag ano mo, makukuha mo na to. Ito, useful tong mga to sa pag-solve ng mga angles pag nasa, pag nag-physics na tayo. Di ba meron kasing mga calculator values. May tinatawag na calculator values na lumalabas, pero hindi yun yung mga nasosolve. Kaya kailangan medyo kabisado pa rin natin. Cyclic po. Oo. Sige. Next, paano naman sa tangent? Yung ano na po, reflection against the xy na yung that from ano lang po, from 0 Parang to magiging x. ganito siya. Opo, from 0 to x, pi over 2, tapos 0 to negative pi over 2, tapos yun lang po yung kukunin. So yung kukunin natin, tama ka, from negative pi over 2 to pi over 2 kasi makukover naman na natin. 'Di ba? Yung isang buong ito, yung graph nito, 0 to infinity, negative infinity to 0, ito, makukover naman na niya. So i-remove na natin tong iba. Okay? So pag renaf natin, ito na ngayon yung magiging ano niya. So yung domain niya ngayon, 'di ba? Possible na. Domain is the set of all real numbers. Anong magiging range niya? Negative pi over 2 to pi over 2. Ano yung gagamitin nating ano? Negative pi over 2 po to pi over 2. Pero naka-parenthesis lang siya. Bakit siya parenthesis? Kasi asymptote po yung negative pi over 2 and pi over 2. Okay, so negative pi over 2 to pi over 2. Okay? So, parehas. Alin yung parehas dito? Parehas ng range yung, tingnan mo. Parehas ng range yung sign, di ba? So, parehas silang negative pi over 2 to pi over 2. Pero, yung domain nila na iba. Okay? All real numbers dito. Opo. Bigay tayo ng example. Ito naman yung inverse tangent, negative infinity. Okay, sige. So, to find the exact value of y equals sine inverse of x, yung ginagawa natin, di ba, ang dapat, yung resulting angle should be in the interval negative pi over 2 to pi over 2. So, tapos kapag inverse cosine naman, 0 to pi, okay, kapag tangent, okay, negative pi over 2 to pi over 2. So, ang ginagawa lang natin, isolve lang natin yung yung opposite over adjacent. So, S is, anong S dito? S is the vertical side component, R is the horizontal component. Kapag binigay, meron kasing examples pala na ito yung binibigay. Sige. Opo. Wait lang. Asan kaya? Sige. Ito, example. Solve for the exact value of sine inverse of square root of 3 over 2. So, by square root of 3 over 2.
nasa 60 degrees po. So, sine square root of 3 over 2, 60 degrees. Ito siya. Abo. Okay, so ito, kung hindi mo pa masyadong kabisado, kaya iganto lang muna natin. So, ibig sabihin lang kasi nito, parang hinahanap mo yung value ng y such that kapag ginawa mo yung sine y, ang value niya ay square root of 3 over 2. Parang ganun lang siya. Pero, anong meron ulit? Si y is an angle, tama? Angle which ranges from negative pi over 2 to pi over 2, or this is basically negative 90 to 90 degrees. So, pi over 3 or 60 degrees. Parehas lang. Okay, sige. Next. How about ito? Sine inverse of negative square root of 3 over 2. Negative 3 square root of 2. Ano ba siya? Negative 3 square root of 2 to 120. 120 mo. Ano ulit yung sinabi natin? 135 ba? 135 mo. Okay, so dito, Negative pala. Wait. Nasa ano po na 225 tsaka 225 and ano po na negative na po yan. So 0, 0, 0. 135 pa rin po. Negative 135. paki-double check. Negative 135 or parehas lang yun. Negative 135 or negative 135 or 225 degrees. Parehas lang yun, di ba? Di ba po out of range po yung 225? Pero out of range din yung negative 135. Mm. Sabi natin, di ba, y is from, ano yung range ni y? Negative pi over 2 to Pi over 2. Which is basically equal sa negative 90 degrees to 90 degrees. Dito lang siya. So, yung sagot lagi is from quadrant 1 to quadrant 1 and quadrant 4. negative 45 degrees po. Correct. So, negative 45 degrees. So, negative 45 degrees or negative pi over 4. Okay? Sige. Next. Ito. Square root of 3 over 2. 30 po. Ano yan? 30 po. So, cosine inverse of square root of 3 over 2. So, ito. Square root of 3 over 2. So, that's 30 degrees. So, ito, ipapractice mo lang to. Hahanap ako. Sige, wait lang. Hahanap ako ng ano. So, 30 degrees or pi over 6. Okay. Ito. Cosine inverse of 1/2. So, cosine inverse of 1/2. Ito yung 1/2. Nandito siya. 60 degrees. Okay. Next. Tangent inverse of 1. Tangent inverse of 1. Nasa 45 po. So, 45 degrees. Ito siya. So, tignan mo lang kung kailan pareha si x and y component. O, paano pag sinabi namang tangent inverse ng negative 1? Negative 45 po. So, negative 45. So, again, tandaan mo na yung y ranges from 90 degrees to negative 90 pala, sorry. Negative 90 degrees to 90 degrees. So, kung negative 1, ito naman siya.
Tan inverse ng square root of 3 over 3. Ito medyo mas So, mahirap na ng So, mahirap na ng konti, no? So, 1 over square root of 3 po yung hinahanap. Siguro 1 over square root of 3 over 1 half over square root of 3 over 2. 60? Ano po? Okay, so Baliktad. so 30, sine over 30, cosine. 30. So 30 degrees. So ito kasi yung cosine mo dapat yung nasa baba, 'di ba? No po. So 30 degrees. Sorry, mali pala. Hindi pala to equal. Ito lang yung equal. Sige. Okay, wait lang. Maghahanap ako ng mga examples yung pwede nating i-solve. Itanong ka ba so far? So ito hanggang dito lang yung wait lang. Stop presenting lang ako. Hanap lang ako ng isa-solve natin. Aray. Bra. Wait lang, Ana. Naghahanap lang ako ng
Ayan. Josh, nakikita na ba? Yes, Opo. Okay. So sige, eto, paano pag ganito naman na yung mga ginagawa? Second negative. Yun pa yung question. So eto, period lang to, sorry. So paano tayo nagsusulat ng ganito? So una, ang ginagawa natin, 'di ba, itong secant, eto, yung pwede nating gawin dito is hindi na natin diniscuss kanina to, pero basically ano lang, kukunin mo lang din yung inverse niya. So, 'di ba, ano yung mga napapansin mo? Itong mga to, basically, these are just angles, 'di ba? So, pwede nating gawin, let theta equals secant inverse ng 1 over 2x. Okay? Or basically, kapag sinolve natin to, this one will just imply that secant theta is equal to 1 over 2x. Okay, so kung secant theta is equal to 1 over 2x, anong gagawin natin dito? Pakituloy mo nga ito. So, cosine is equal to 2x. So, cosine 2x is equal to cosine. Hindi. Ang hinahanap natin ito, sabi niya, Theta is equal write to this expression. Theta is equal to cosine inverse 2x. So, ang hinahanap natin is yung sin theta. Nakuha mo ba ba't sin theta? Kasi ito lang yung hinahanap natin. Nobo. Okay. Theta nga po is equal to cosine inverse of 2x. So secant, this is cosine, di ba? Adjacent. So, this is hypotenuse over adjacent. So this is 2x. This is 1. Find the other side and then sine. Okay, so this is square root of 4x plus 1. 1 minus 1 minus 4x squared. 4x squared. Okay? Nobo. Sige. So therefore, ito na ngayon ay magiging sin theta 4x squared. Opposite, 'di ba? Opposite. So this is basically square root of 1 minus 4x squared. Okay, so ganun lang siya. Kapag na-encounter mo to, i-represent mo lang palagi yon as an angle and then makakasolve ka na ng ganito. Okay, sige. Paano naman to? Yung graph. 'Di ba sabi natin kanina yung graph ng tangent x, ganito lang. Ay, tangent inverse of x, ganito lang, 'di ba? Wherein ito yung negative pi over 2. This is pi over 2. Okay. So ano yung mangyayari? So kung x is equated to 1 over x. So kung ano yung mangyayari, 'di ba yung domain mo, this is tangent inverse of x. So ang mangyayari, eto, papalitan mo lang siya basically ng 1 over x. Parang yung original mo, di ba? So all real numbers po except 0. Okay, so yung domain niya magiging all real numbers except 0. Correct. 0.
Absolute range po Okay. is still, Yung range niya is, po is still same. yung range niya Negative is, pi over 2 to pi over 2 po. Times 2. oh, So, negative pi to pi. so negative pi to pi. Po. Sure na? So, Actually, times mababaliktad 2. to. Kasi dahil naka 1 over x ito, yung mangyayari ngayon ay, anong mangyayari? Bawal si 0, di ba? Opo. Habang lumiliit si x, yung value niya na nabaliktad, nakaganto siya. Yung graph niya magiging ganito. Mababaliktad siya. Okay? Papunta po naman sa 0 po yung limit. 'Di ba? Kasi 'di ba, ito as x increases, anong nangyayari? As x increases, yung nangyayari as x approaches positive infinity, anong nangyayari sa 1 over x? It's getting closer to 0. 0. So, from Diba? starting from pi over 2 and starting from negative pi over 2, pupunta Mhm. po siya naman sa 0. Mhm. Opo. Aray, sorry. Okay, so nababaliktad siya. Ito na yung graph niya ngayon. Kaya naging except matatanggal din si 0. Aray. Okay, sige. Next. Ito. Paano naman to? Cosine inverse of sine pi over 2. So, sine pi over 2, 1. So, cosine inverse ng 1. Ano yung cosine inverse ng 1? 45. Wait, no. Cosine inverse ng 1. Cosine inverse ng 1. 1 siya pag 0. 0 po? Okay. So ito, 'di ba parang si sine pi over 2, which is basically just hahanapin mo yung cosine inverse. Opo. So this is, Hmm. 'di ba pag anong ibig sabihin natin dito? Sine pi over 2, this is 1, tama pala. So cosine inverse ng 1 is 0. Okay, sorry. 0 radian or 0 degrees. Akala ko yung sinasabi mo ay angle. Okay, so tama to. Opo. This is equal to 1. 0, sorry. This is equal to 0. O paano naman pag ganito? Sine inverse ng, let's say, ang nakalagay ay cosine ng, let's say, 4 pi over 3. 4 pi over 3. So, that is sine of something. Also, so, cosine 4 pi over 3, ano yung equivalent na? Equivalent cosine pi over 3. Diba? Parang ano yata? Negative. Yes. Is equal to negative cosine 4 pi over cosine pi over 3. Pero ito negative, tama? No po. So, cosine ng pi over 3 is 1/2. So, sine nun is may sine inverse ng 1/2. So, negative 1 tapos over 2. Yung Negative pi over 6, di ba? So, opposite 2 over 2 pi over pi over 6 negative pi over 6 po. Okay, sige. Next. Paano naman ito? Sine inverse of, let's say,
sine inverse of square root of 2 over 2. Sine inverse ng square root of 2 over 2 is 45. So, sine ng 45 square root of 2 over 2. Yun po. Kala ko baka there would be more to it. So, eto, pag ganito naman, square root Cancel of talaga po yung sine. parang nakakancel. Nasa quarter 1 naman po siya. Okay, paano pag ganito naman? Sine inverse of sine ng, let's say, 3 pi over 4. 3 pi over 4 still in first quadrant. So, 3 pi over 4 po. Sure? Okay, wait. So, 3 pi over 4 sine ng square root inverse 3 pi over 4. First quadrant naman yung sine positive. Okay. Inverse. Three-fourth. Nasa kabila na. So, negative. Pi over 4. Pi over 4. So, that's correct. So, this is pi over 4. So, titingnan mo kung anong katumbas. So, for example, nandito na siya, di ba? This is 3 pi over 4. Titingnan mo yung katumbas na angle dito sa quadrant 1. Okay, so this is 3 pi over 4. Yung katumbas na angle niya which will give the same sine value is pi over 4. Okay? So, same lang din. Pag nasa third quadrant naman, yung titingnan mong katumbas na angle niya na magbibigay ng reference angle. So, for example, let's say sine inverse of, paano naman kung nakalagay sine of, let's say, 7 pi over 6. Saan naman to equal? 7 pi over 6. Pi over 6 po. Pi over 6 po. Wait. Negative pi over 6 po. Correct. So, negative pi over 6. So, yung 7 pi over 6 ay nandito. Yung katumbas niya is nandito. Tama? Opo. So, parang this is, parang ang measure mo, this is 30 degrees. This is 30 degrees. Okay? So, this is 7 pi over 6. Yung katumbas niya, kasi di ba yung range ng sine inverse is only from first and fourth quadrant. So, this is negative pi over 6. Okay. Sige. So, last na tayo. Ito. So, again, di ba pag ganito yung nakita mo, ano yung sinabi ko? You represent it with an angle. Di ba? So, pwede mong gawin, let alpha, for example, let alpha equals cosine inverse of 2x. So, yung mangyayari is, you will now have, so, cosine inverse of 2x, tapos sine, cosine alpha equals, alpha adjacent to 1 over, 2x over 1. So, yung kabila nun is 1 minus 4x. So, that times sine of that. 1 minus 4x squared. 1 minus 4x squared po. Square root of 1 minus 4x squared.
Okay, so parehas lang nung kanina, di ba? Opo. Okay, may questions ka ba, Nak? Wala. Try kong maghanap ng mga iba pang materials dito, tapos isi-send ko ulit sa'yo, no? Tapos, pwede na tayong mag-proceed since marunong ka na ng inverse trigonometric, magsa-sine law and cosine law tayo. So, and then, tingnan ko kung ano yung mga pwede pang mai-prepare ulit. Sige. Opo. Okay. May tanong pa po ba? Or Wala po. Thank you po, sir. okay po. Sige po. Thank you po. Sir, Opo. sa Saturday may wala kayong pasok. Wala naman po. Gusto niyo pong pumunta ng Tarlac? Ay, okay. Sige po, okay lang naman po. Meron pong fiesta dito sa Barrio po eh. Sige Farm. po. Opo. Okay na po mag-tricycle, okay na po sa inyo? Okay lang naman po. Saan Okay po ba sasakay if ever? Bali po, kami malapit po kami sa ano po eh, sa may ay mo send you sir, ano? Yan o. Malapit kami po dito sa highway po. Opo. Tapos sabay po tayo pupunta po. Okay, kung sa Saturday morning po. Opo, sige po. I-message ko po kung yun exact na ano po yun. Yung mga more or less yung time po. Okay po, sige po. Tapos meron pong sa farm po, tapos may parang lunch po. Ay, Okay po. Catholic po kayo? Catholic? Hindi, actually, Hindi po. Catholic po, pero hindi ako... Hindi practicing. Pero, hindi lang po ako masyadong mahilig pumunta ng church. Pero, yeah. Ano ba? Basta magulo po. Okay po. Sige po. So, pagka ano po sa farm, hindi naman po kayo po na okay lang po sa farm. Yung mga... Opo, okay. Opo. Sige po. Okay po. Sige po. Thank you po. Sige po. Thank you, sir. Opo. Sige po. Bye-bye po. Bye-bye po.